tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang hindi inaasahang alyansa sa larangan ng digmaan ang nabuo ngayon sa Hilagang Mali. Ang pagsasama ng isang sekular na kilusang separatista at isang grupong kaanib ng Al-Qaeda ay nagdulot ng matinding pagbabago sa takbo ng labanan. Ayon sa mga ulat, ang koalisyong ito ay nagbunsod ng bagong banta laban sa gobyerno at sa mga banyagang puwersang sumusuporta rito. Ito ang pinakamalaking hamon sa seguridad ng bansa sa loob ng maraming taon. Nagsimula ang lahat noong ika-25 ng Abril taong 2026 nang ilunsad ng Azawad Liberation Front o FLA at ng grupong JNIM ang isang malawakang opensiba. Pinuntirya ng magkasamang puwersang ito ang mga estratehikong posisyon mula Kidal at Anefis hanggang Gao. Ang mabilis at koordinadong pag-atake ay nagpakita ng antas ng pagpaplano na hindi pa nakikita sa mga nakaraang taon ng labanan. Dahil sa opensibang ito, niyanig ang depensa ng hukbong militar ng Mali at ng Africa Corps ng Russia. Ang Africa Corps ang puwersang kontrolado ng Kremlin na pumalit sa kilalang Wagner Group sa rehiyon. Ang pagtutulungan ng dalawang rebeldeng grupo ay naging isang malaking sakit ng ulo para sa mga sundalong pamahalaan at sa kanilang mga kaalyadong Ruso na nahihirapang bawiin ang kontrol sa mga hilagang teritoryo. Sa mga nakalipas na linggo, ang digmaan ay kinatampukan ng mga sabay-sabay na pagsalakay, pananambang at mahahabang labanan na tumatagal ng ilang araw. Hindi tulad ng mga nakaraang engkwentro, mas naging sopistikado ang kanilang mga taktika ngayon. Gumagamit na rin sila ng mga makabagong kagamitan upang mapigilan ang pagpapadala ng mga karagdagang puwersa ng pamahalaan na lalong nagpapahirap sa sitwasyon sa mga linya ng labanan. Mariing kinundena ng pamahalaan sa Bamako ang hakbang na ito at tinawag ang ugnayan bilang isang mapanganib na alyansang terorista. Ayon sa mga opisyal ng gobyerno, ginagawa nila ang lahat upang maibalik ang autoridad ng Estado at tuluyang lansagin ang koalisyong ito. Binigyang diin nila na ang pagtutulungan ng FLA at JNIM ay isang direktang banta sa soberanya at integridad ng teritoryo ng buong bansang Mali. Sa kabila ng alyansa, nananatiling magkaiba ang pangmatagalang layunin ng dalawang grupo. Ipinahayag ng FLA na ang kanilang pangunahing adhikain ay ang kalayaan ng Azawad, ang tawag ng mga separatista sa hilagang bahagi ng Mali. Para sa kanila, ang pakikipaglaban ay para sa sariling pamamahala at karapatan ng kanilang mga mamamayan na matagal nang napagkaitan ng pansin at pag-unlad ng pamahalaang sentral. Sa kabilang banda, ang JNIM na may kaugnayan sa Al-Qaeda ay naglalarawan sa digmaan bilang isang kampanya upang palayain ang Mali mula sa kasalukuyang pamahalaan. Inakusahan nila ang gobyerno ng pagdepende sa mga puwersang Ruso na nagdudulot umano ng karahasan sa mga sibilyan. Ang layunin ng JNIM ay palitan ang sistema ng pamamahala at ipatupad ang kanilang sariling interpretasyon ng batas Islamiko sa bansa. Ang higit na kapansin-pansin sa bagong yugtong ito ng digmaan ay ang kooperasyong militar sa pagitan ng mga sekular na nasyonalista at ng mga relihiyosong ekstremista. Bagamat magkasalungat ang kanilang mga ideolohiya at pananaw sa politika, isinantabi muna nila ang mga pagkakaibang ito upang harapin ang isang karaniwang kaaway, isang estratehiyang nagpabago sa takbo ng seguridad sa buong Sahel. Upang maunawaan ang krisis, kailangang balikan ang kasaysayan ng kasunduan sa kapayapaan noong 2015 sa Algiers. Ang kasunduang ito ay naglalayon sanang wakasan ng labanan sa pamamagitan ng desentralisasyon at pagbibigay ng boses sa mga armadong grupo sa Hilaga. Subalit, ang hindi maayos na pagpapatupad nito sa paglipas ng mga taon ay nagbunga ng labis na pagkadismaya at muling pagsiklab ng gulo. Lalong komplikado ang sitwasyon dahil sa mga sunod-sunod na kudeta militar simula noong taong 2020 na nagpabago sa pamunuan ng Mali. Dahil dito, sinuspinde ng ECOWAS ang bansang Mali at nagpataw ng mga parusa. Sa gitna ng pagkakahiwalay na ito, nagpasya ang pamunuan ng militar sa Bamako na palalimin ang ugnayan sa Russia na nagbunsod sa pagdating ng mga kontratistang Wagner noong huling bahagi ng taon. Matapos isailalim ng Russia ang operasyon ng Wagner sa kontrol ng Africa Corps, muling sumiklab ang matitinding labanan sa Hilaga. Walang panig ang nagawang makakuha ng permanenteng tagumpay na nag-iwan sa bansa sa isang magulong sitwasyon. Ang kawalan ng kakayahan ng magkabilang panig na magkasundo ay nagbigay daan sa paghahanap ng mga grupong rebelde sa Hilaga ng mga bagong paraan ng pakikipaglaban. Ngunit paano nga ba nabuo ang tila hindi malamang alyansang ito sa papel?
Ang FLA ay nag-ugat sa mga sekular na kilusang nasyonalista noong rebolusyon ng 2012. Sa kabilang banda, ang JNIM ay naglalayong magtatag ng teokratikong pamamahala. Gayunpaman, kinumpirma ng mga pinuno ng dalawang panig na ang kanilang mga pagkakaiba ay pansamantalang kinalimutan upang harapin ang mas malaking banta ng hukbong Ruso. Ayon kay Colonel Muhammad Isa, isang mataas na opisyal ng FLA, nananatili ang kanilang paninindigan para sa hiwalay na estado ng Azawad. Sinabi niya na ang pakikipagtulungan sa JNIM ay isang praktikal na kasunduan lamang sa larangan ng digmaan. Nilinaw niya na ang mga mandirigmang JNIM na kasama nila ay mga lokal na mamamayan din na nagtatanggol sa kanilang mga komunidad laban sa itinuturing nilang mga dayuhang mersenaryo. Samantala, inilarawan ni Sulaiman, isang commander ng JNIM, ang ugnayan sa mas malawak na pananaw. Ayon sa kaniya, inaprubahan ng kanilang pamunuan ang kooperasyon dahil ang mga mandirigma ng magkabilang panig ay nagmula sa iisang mamamayang biktima ng parehong digmaan. Dagdag pa niya, tinanggap din ng FLA ang ilang usaping panghudisyal batay sa batas Islamiko, bagamat ang puntong ito ay hindi binanggit ng panig ng FLA. Ang alyansang ito ay nagdulot ng malaking pagbabago sa balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Sa pamamagitan ng paghahati ng mga responsibilidad, nagagawa nilang pagsamahin ang kanilang mga kakayahan upang salakayin ang mga base militar ng gobyerno. Bagamat itinatanggi ng Bamako ang mataas na bilang ng mga nasasawi sa kanilang panig, malinaw na mas naging mapanganib at organisado ang mga pag-atake ng mga rebelde ngayon. Isa sa mga pinakakapansin-pansing pagbabago sa digmaang ito ay ang paggamit ng mga makabagong drone. Hindi lamang ginagamit ang mga ito para sa pagsubaybay kundi bilang mga sandata rin para sa direktang pag-atake sa mga sasakyan at posisyon ng militar. Bagamat umaasa pa rin sa lakas ng himpapawid ang hukbo ng Mali at ang Africa Corps, ang makabagong teknolohiyang ito ay nagbibigay ng malaking bentahe sa mga rebelde. Upang mapanatili ang ganito katagal na digmaan, kailangan ng matatag na pondo. Ang JNIM ay umaasa sa kanilang malawak na komersyal na network, pangongolekta ng zakat at mga naipong pondo mula sa mga nakaraang operasyon ng pangingidnap. Ang FLA naman ay umaasa sa mga donasyon mula sa mga pinuno ng tribo, mga ngalakal at mga lokal na asosasyon, bukod pa sa pakikilahok ng ilang individual sa ilegal na kalakalan. Bukod sa pondo, napakahalaga rin ng daloy ng mga armas sa rehiyon. Mula nang bumagsak ang Libya noong 2011, naging madali ang pagkuha ng mga kagamitang militar sa Sahel. Bukod dito, ang mga nakumpiskang armas at sasakyang militar mula sa mga nagaping sundalo ng pamahalaan ng Mali ay nagiging pangunahing suplay na ngayon ng dalawang grupo upang ipagpatuloy ang kanilang marahas na kampanya. Sa kasalukuyan, walang anumang palatandaan na matatapos na ang labanang ito sa lalong madaling panahon. Ang hukbo ng Mali ay may bentahe sa himpapawid sa tulong ng Russia, ngunit nagpapatuloy ang matagumpay na mga operasyon ng FLA at JNIM. Ang bawat panig ay may magkakaibang pananaw na mahirap pag-isahin, integridad ng bansa para sa Bamako, kalayaan para sa FLA, at pagpapalit ng gobyerno para sa grupong JNIM. 3 buwan matapos ang simula ng opensiba, ang Hilagang Mali ay nananatiling nakakulong sa isang digmaang walang malinaw na katapusan. Ang alyansang nabuo noong Abril ay nag-iwan ng malalim na marka sa kasaysayan ng rehiyon. Magpatuloy man ito o magkawatak-watak sa hinaharap, ang bagong realidad na ito ay tiyak na magkakaroon ng malaking epekto sa seguridad ng buong rehiyon ng Sahel at maging sa labas nito. Humarap sa isang matinding pakikipagtunggali ang pinuno ng militar ng Burkina Faso na si Kapitan Ibrahim Traore laban sa mga impluwensyal na iskolar na Muslim sa bansa. Sa kanyang huling pahayag, hayagang binigyang diin ni Traore na walang lugar ang radikal na Islam sa kanilang bansa at opisyal nang sinimulan ang paglaban sa ekstremismong nagdudulot ng malaking pagkabahala. Ang mahigpit na hakbang na ito ay nagpapakita ng lumalalim na lamat sa pagitan ng pamahalaang transitional at ng buong komunidad ng mga Muslim. Ang mga iskolar na Sunni na dati ay naging matibay na haligi at taga-suporta ng pamahalaang militar ay kasalukuyan ng tumitindig laban sa mga bagong patakaran ng Estado. Ang mabilis na pagbabagong ito sa alyansa ay nagpapakita ng malaking kawalan ng tiwala sa kasalukuyang pamumuno ni Traore sa bansa. Ang pangunahing dahilan ng lumalalang hidwaang ito ay ang kontrobersyal na batas sa kalayaan sa relihiyon, kasabay ng sunod-sunod na pag-aresto sa mga kilalang lokal na imam. Direktang binalaan ni Traore ang mga iskolar na kanyang inakusahan ng pagpapalaganap ng mga ekstremistang ideya.
Sinabi niya na kung ito ang uri ng kanilang paniniwala, handa ang pamahalaan na labanan sila ng buong lakas upang mapanatili ang kapayapaan. Sa kanyang pampublikong talumpati kamakailan, hinamon ni Traore ang mga pinuno ng relihiyon na magbago habang may oras pa. Ayon sa kanya, kung hindi hihinto ang mga ekstremista sa kanilang mga gawain, walang ibang pagpipilian ng pamahalaan kundi ang makipagdigma. Ang matapang na pahayag na ito ay nagpapakita ng determinasyon ng pamahalaang militar na gumamit ng puwersa upang kontrolin ang anumang banta sa pambansang seguridad. Ipinagtanggol ni Traore ang kanyang pananaw na ang relihiyon ay dapat lumaganap sa pamamagitan ng mabuting halimbawa at hindi sa pamamagitan ng pamumuwersa o karahasan. Kinuwestiyon din niya kung bakit tinututulan ng ilang sektor ng mga Muslim ang bagong batas na naglalayong isaayos ang pamamalakad sa bansa. Para sa pamahalaan, ang batas na ito ay hindi laban sa pananampalataya kundi para sa kaligtasan ng lahat ng mamamayan. Naglabas din ng matinding babala ang pinuno ng militar laban sa mga imam na gagamit ng kanilang mga sermon sa pagsusulong ng ekstremismo. Ayon sa bagong direktiba ng Estado, ang sinumang mapatunayang lumalabag ay mabilis na sususpindihin sa kanilang mga tungkulin bilang mga pinunong panrelihiyon. Ang hakbang na ito ay naglalayong pigilan ang paggamit ng mga pulpito bilang instrumento ng pampulitikang propaganda. Sa kabila ng mga babalang ito, nangako si Traore na ibibigay ng Estado ang buong suporta sa mga iskolar na nagtuturo ng mapayapang interpretasyon ng Islam sa bansa. Inakusahan din niya ang mga dayuhang kapangyarihan na gumagamit ng relihiyon upang guluhin at pahinain ang katatagan ng Burkina Faso. Ayon sa kanya, ang pakikialam ng ibang bansa ang nagiging sanhi ng pagkakabahagi ng mga mamamayan sa kasalukuyang panahon. Bukod dito, inihayag ni Traore ang planong pauwiin ang mga estudyanteng taga Burkina Faso na nag-aaral ng batas Islamiko sa mga bansang Arabo. Ayon sa pamahalaan, mayroong higit sa 800,000 mag-aaral ang kasalukuyang nasa ibang bansa na kumukuha ng edukasyong panrelihiyon nang walang nakukuhang praktikal na kasanayan para sa kanilang profesional na karera sa kanilang pagbabalik sa sarili nilang bansa sa hinaharap. Nagbabala si Traore na ang mga mag-aaral na tatangging bumalik sa Burkina Faso ay maaaring mawalan ng kanilang pagkamamamayan. Ang matinding babalang ito ay naglalayong matiyak na ang lahat ng mamamayan ay susunod sa pambansang layunin. Ipinapakita nito ang lumalaking pangamba ng pamahalaan na ang mga mag-aaral na ito ay maaring magdala ng mga radikal na ideyang maaring magpalala sa krisis panseguridad ng bansa. Ang anunsyong ito ay sumunod sa isang direktiba ng pamahalaan noong huling bahagi ng Hunyo na nag-aatas sa mga mag-aaral na kumuha muna ng pahintulot mula sa Ministry ng mas mataas na edukasyon bago mag-aral sa ibang bansa. Sa pamamagitan ng patakarang ito, nais ng Estado na magkaroon ng ganap na kontrol sa kung anong uri ng kaalaman at impluwensiya ang nakukuha ng kanilang mga kabataan sa labas ng bansa. Ipinaliwanag ng mga autoridad na ang bagong regulasyon ay naglalayong tiyakin na ang mga programa sa ibang bansa ay mas tugma sa mga prioridad sa pag-unlad ng bansa. Nais nilang mag-aral ang mga kabataan ng mga teknikal at siyentipikong kurso sa halip na tumutok lamang sa teolohiya upang makatulong sila sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng Burkina Faso na kasalukuyang nakararanas ng matinding krisis pampolitika at panlipunan. Ang mas mahigpit na kontrol sa edukasyong panrelihiyon ay ipinatupad kasabay ng pagpasa ng batas sa kalayaan sa relihiyon ng transisyonal na parlamento noong ika-20 ng Hunyo. Ang pagpasa ng batas na ito ay nagpapakita ng mabilis na pagkilos ng pamahalaang militar upang magtatag ng bagong legal na balangkas na maglilimita sa kapangyarihan at impluwensiya ng lahat ng institusyong panrelihiyon sa buong bansa. Ayon sa pamahalaan, ang batas ay naglalayong palakasin ang sekular na katangian ng Estado. Nagpapataw ito ng mga parusang pagkakulong at multa para sa mga gawaing itinuturing ng mga otoridad na pang-aabuso sa relihiyon. Kasama rito ang pagpaparusa sa mga organisasyong gumagamit ng pananampalataya upang iwasan ang mga batas ng pamahalaan o magpalaganap ng mga kaisipang direktang salungat sa pambansang pagkakaisa. Kabilang sa mga ipinagbabawal ng bagong batas ang sapilitang pagpapalimos sa mga bata at ang paglabag sa mga patakaran ng transparency sa pananalapi ng mga relihiyosong organisasyon. Bagamat positibo ang layuning protektahan ang mga bata, marami sa komunidad ng mga Muslim ang nakikita ito bilang direktang pakikialam ng secular na pamahalaan sa kanilang tradisyonal at sagradong mga gawaing panrelihiyon. Ang batas na ito ay lalong nagpalalim sa umiiral na tensisyon sa pagitan ng pamahalaan at ng komunidad ng mga Muslim.
Noong huling bahagi ng Mayo, ang kilalang scholar na Sunni na si Imam Mohammed Ishaq Kindo ay inaresto matapos niyang batikusin ang burador ng batas. Ang pag-arestong ito ang naging mitya ng malawakang galit at protesta mula sa kanyang mga tagasunod na humihingi ng kanyang agarang pagpapalaya. Bilang tugon sa mga protestang naganap pagkatapos ng pag-aresto kay Kindo, ipinasara ng mga otoridad ang pinakamalaking moske ng Sunni sa kabisera ng bansang Ouagadougou. Ginamit ng pamahalaan ang dahilan ng pampublikong kaayusan upang bigyang katwiran ang pagsasara. Ang hakbang na ito ay nagdulot ng higit pang galit sa mga mananampalatayang nakakita rito bilang paglapastangan sa kanilang banal na lugar ng pagsamba. Ayon sa ulat ng Agence France Press, humigit kumulang 100 taga-suporta ng arestadong imam ang dinala sa isang kampo ng militar para sa tinatawag ng mga opisyal na pagsasanay sa pagkamamamayan. Ang ganitong uri ng detensyon ay nakikita ng mga kritiko bilang isang paraan ng sapilitang muling pagtuturo at pananakot upang pigilan ang anumang susunod na kilos protesta laban sa pamumuno ng kasalukuyang administrasyon. Ang pag-aresto kay Kindo ay kasunod din ng pagkakakulong kay Imam Mahmoud Baro noong kalagitnaan ng Abril sa katulad na sitwasyon. Ayon sa Timbuktu Institute, ang hidwang ito ay nagpapakita ng tuluyang pagkasira ng alyansa sa pagitan ng pamahalaan ni Traore at ng mga iskolar na Muslim. Ang alyansang ito ang dating nagbigay ng pampulitikang lehitimasyon at suporta kay Traore matapos niyang agawin ang kapangyarihan. Bukod sa mga lokal na tensyon, nakipagpulong din kamakailan si Traore sa bagong embahador ng Israel na si Simon Seroussi sa Ouagadougou. Ang pagtanggap na ito ay nagpapakita ng pagbabago sa patakarang panlabas ng bansa na dati ay umiiwas sa pakikipag-ugnayan sa kanluran upang mapanatili ang anti-kolonyal na imahe nito. Ipinapakita rin nito ang interes ng militar sa mga makabagong teknolohiyang panseguridad ng Israel. Sa pagpapatupad ng bagong batas at sa hindi pa malinaw na kapalaran ng mga arestadong iskolar, nananatili ang malaking katanungan tungkol sa kinabukasan ng bansa. Ang paghihigpit ba ng pamahalaan ay magdadala ng katatagan or lalo lamang nitong palalalimin ang hidwaan sa isa sa pinakamalakas na puwersang panlipunan sa Burkina Faso?